topic natin ngayon ay tungkol kay Katrina Ponce Enrile. Si Mayat laging nangunguna. Okay, so ituloy-tuloy na tayo mga kababayan. Comment lang kayo dyan kasi ngayon ay mag-marathon tayo. Yeah, we're good. Okay, so habang nagsa-Sleeping Beauty ang aking alindog, ako pala ay nagba-viral na at kasama si Baby Dragon, si Baby Warrior, si Sas Rogando. So dito mga palangga, ang appointee ni Kuting, okay, appointee ni Kuting na si Katrina Ponce Enrile, na kung saan anak din ito nung Mashonda Bells, okay, na appointee din ni Kuting as advisor na mukhang hindi naman nagtatrabaho at tumatanggap lang ng sweldo galing sa kaba ng bayan at hindi natin siya nakikitang visible, ay nagsalita, okay? Itong si Katrina Ponce Enrile, yeah, si Katrina Ponce Enrile na ano man siya palangga, in-appoint man siya ni Kuting bilang chief dyan sa CESA, Cagayan Economic Zone Authority. So itong si Enrile, mga palangga, meron siyang hanash. Okay? Meron siyang hanash. Yung nagsasabi yan tungkol sa kaso ko, wait lang, okay? After this, isa-isay natin sila. Malakas ang kalaban, pero isa-isa lang. Okay, mga kababayan. I-share muna natin sa lahat po ng hindi pa nakarinig. So, nagsalita ang appointee ni Kuting ng Norte, appointee ni Lisa Smugs na si Enrile, na akala mo naman napakalinis ng record nila sa Pilipinas. Bago nga ako magtuloy-tuloy, tanungin natin, kumusta na ba yung napanagutan niya na ba ang pumatay sa jowa niyang na si Alfie Anido? We'll talk about that. Okay? Kasi meron tayong bala dyan, not on this plan. Okay. So, nagsalita po si Katrina Ponce Enrile na ako daw po ay binabayaran ng China. Ito ang kanyang statement. Pakinggan nyo. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is not based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Marnica, like SAS, and all these others. They're not doing this out of love of the country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But understand they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang malim lang, uunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. I just found out. Okay, so mga palangga, tingnan natin. So nakita nyo, sila pa ngayon ang kawawa, kaluluoy, sila ngayon ang biktima. Okay, sila daw ang underdog. So, ito ang statement niya exactly. Ito, basahin natin. Sabi niya, just found out that Martin Andanar is not based here. Okay? Dating si Martin Andanar ay dating secretary sa Presidential Communications, panahon ni Pangulong Duterte. Sabi ni Katrina, he is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS. Okay? So, sa madaling sabi, ang kanyang statement, si Martin Andanar ay binabayaran si Maharlika at si SAS sa pagpapakalat daw ng disinformation. Okay? Actually, I message Secretary Andanar. Actually, hindi kami nagme-message siya ng every single day, pero may message ko siya, ginoke ko. Sabi ko, Sec, baka gusto mong filean ng 1 billion defamation case. Si Katrina, sabi ko gano'n, para maging billionaire ka. Sabi niya, ha. Tapos sabi ko, pa-filean ko rin siya ng $1 billion case para maging dollar billionaire ako. So that was a joke. Okay? Yun ang joke ko. Tuloy natin. Sabi ni Katrina, okay, na pinabayaan, hindi makatanggap ng hustisya ang kanyang jowa na si Alfie Anido na ang pinagbibintangang tumigi sa kanyang jowa ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Jack Enrile. Again, let's talk about that ng isang session. Pinapaalala ko lang dun sa mga kaidaran ni Katrina kasi I was young during that time na nangyaring tinigi ang kanyang jowa. Ikaw, Katrina, bago mo ingal-ngal ang kipay mo, siguraduhin mo lang, nasabi nga niya
Sekandanar ay mema ka lang, may masabi ka lang. Patunayan mo dahil nasa inyo ang resources, may pera kayo, sa inyo ang kapangyarihan na si Andanar, si Mahardika, si SAS ay binabayaran ng China. Magpakita ka ng isang ebidensya na ako ay binayaran ng China. Ikaw ay isang ahas din na utusan ni Lisa Smugs. Siyempre, si Lisa ang nag-appoint sa'yo, si Lisa Smuggler. Diba? Ito po ay na ipapakita ko sa inyong, sa buong mundo, na effective tayo. This is very effective journey ng inyong palanggang Maharlika. Tuloy natin ang sinabi ni Katrina. All this, like Maharlika, like SAS, all these others, they are not doing this out of love of country. Oh, really? Kayo, ano ginagawa nyo? Yung pangungulimbat sa kaba ng bayan, yung inyong pagpapahirap sa kaba ng bayan, kayo, kasabot si Lisa Smugs, love of country ba yan? Yung pagnanakaw ng amo mo na si Lisa Araneta Smugs, pakikipagsabwatan sa Okada dahil si Lisa hindi maka-file ng case against me at kay Attorney Glenn Chong laban sa kanyang signed affidavit na nakikipagsabwatan si Lisa sa Smartmatic noong March 2022 at si Lisa ay inaakusahan ko na nakikialam at nakikipagsabwatan diyan sa issue ng Okada. Hindi niya ako mapailan-pailan ng case kaya gumagamit siya ng kanyang mga kulol na mga asong julol o mga ahas kasi hindi niya kaya dahil isasalpak ko sa kipay ni Lisa Smugs ang ebidensya na nandoon siya sa Okada. Diba? You broaden your mind. Sabi nga nito ni Katrina. Eto Katrina, ano pa sabi mo? We are not doing, statement na lang, they are not doing this out of love of country. They are doing this because they are being paid. Tangina, China, nasa na yung pera? Bayaran ko na lahat ng utang ko. China, baka naman. Baka naman. Okay, maibigay nyo naman yun ng bonggang-bongga at lahat ng jutang generous ko dito sa Amerika, pati Tesla ko, bayaran ko na rin para zero utang na ako. Okay, tuloy natin. Ang ito sabi ni Katrina, you want to continue listening to their rants? So, tinatanong niya yung mga audience niya, di ba, na gusto niyo bang magpatuloy na pagkikinggan itong mga rants ni Maharlika at ni SAS at ang iba pa? Bakit ka apektado? Bakit apektado ang bestie ko? Apektado si Lisa, mga hitad. Nakita ninyo, ginagamit niya yung mga appointee. This is the foggy points o ganda points for me and for SAS. Si Martin Andanar, nag-work siya doon. I believe nag-host siya sa anchor sa station sa China. Nakita ko, nagluto-luto lang naman si Dodong. Diba? Hindi na damay. Hindi ko nga nakikitang nagbubuljak si Sec Andanar. So, ibig sabihin, this is a badge of honor, darling. For Maharlika. This is a trophy. Ibig sabihin, we are effective. Imagine mo lahat sila umiikot ang kipay. Ano, sabi mo Katrina, go ahead. Talagang makikinig ang mga palangga ko. Sabi niya, but I'm just telling you, they are being paid from China. Show the proof. Kahit piso, kahit 5 na binabayaran ako ng China. Diba? O mag-appeal ka dito, diba? Mag-appeal ka. Maggamitin mo lahat ng power mo na ako ay bayaran ng China. Kung ako ay nakikipag-conspire sa China, nakikipag-conspire ako mismo, ang bansang Amerika na minahal ko, dalawa, pwede naman magmahal, di ba? Kung yung mga buwaka ng inang si Kuting, si Tambaloslos ay hindi lang nagmamahal, sumutsuk-tsak ng 2, 3, 4, at least ako pwede ako magmahal ng 2 bansa. Yung bansang pinanganakan ko at bansang tinitirahan ko. Okay? So, ano yan, Katrina? Mema ka lang talaga. Okay, dapat sa'yo kasuhan ni Andanar dyan ng 1 billion defamation case, $1 billion. Okay, sabi ni Katrina, but I'm just telling you that they are being paid from China. Ito po ay pagsira sa aming kredibilidad, especially sa akin. Okay? Number 1 ako dyan eh. Sinisira nila, dinidefame nila sa utos ni Lisa, sa utos ng gobyerno na si Maharlika ay bayaran ng China para masira yung momentum natin. But definitely, ikakalad ka rin natin si Lisa dito. Hindi natin makakalimutan ng issue na ang behind ng issue ito ay si Lisa Smugs. Yung gobyerno na sila pa ngayon na nagpapanggap na sila ay aping-api. Hukin ang ina, kayo pa yung aping-api, sa inyo na yung pera, sa inyo na yung power, kayo pa ang api. Baka ng generous na mga
Okay. Sabi ni Katrina, when another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. Okay? Walang bansa, okay, na nagkokontrol ng narrative. Kaya may ganitong narrative sa bayan natin dahil sa kagagawa ni Lisa Ahas, sa kagagawa ni Kuting, yung buwaka ng inang niyan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at walang pagpapahalaga sa mga Pilipino. Imagine ninyo, lubog ang Davao ngayon. Nasaan si Kuting at si Lisa? Nasa wedding. Anong ginawa ni Kuting? Ha? Kahapon dyan, pinatawag niya yung mga kaklase niya sa De La Salle. Nag-party, nag-inuman, baka nagtsuktsakan pa mga buwaka ng ina sa Malacanang. Wala siyang pakialam sa mga taga-Mindanao man, ha? Taga-Mindanao, mga palangga. Di ba? Hindi, ako talaga parang si Katrina, no? Baliko. Di ba? Baliko ang otak, no? So, yung mga Davao, no? Particularly, binabaha, nasa kalamidad. Pero ang buwaka ng inang Kuting Junior ay nagpa-party at nasa kasalan. So, walang bansa na nagkukontrol at ng narrative. Walang nagbi-brainwash kay Maharlika. Ito ay nakikita at nararamdaman mismo ng taong bayan yung kahayupan ng gobyernong sinusuportahan mo, Katrina, dahil pukengkang mo ay sinasalpakan ng pera ng bayan. So, may sweldo ka galing sa pera ng bayan. Hindi ko alam kung magkano ang mga kickback mo. Wala pang puting ahas galing from CESA. I hope manawagan ako, puting ahas from CESA. Maybe naman. Okay? So, yung narrative na sinasabi mo, ito lang ang ibig sabihin nito. Palpak si Kuting. Kami ba ang nagbabiyahe? Diba? Ilang travel ang ginawa ni Kuting? Yan ba? Control ba ng China yan? O ng other country? O, let's talk about China. Control ba ni China? Sinasabi ng China na, oh, sige, mag-travel ka dyan para may masabi yung taong bayan o si Maharlika. That's BS, mga kababayan. This is, sabi ko nga, ito ay trophy na natin. Panalo na tayo. Lahat sila umikot ang kipayla boom. Okay, ano sabi mo pa? Hot water, please. Butler. May butler ako ngayon eh. Alright, nasa labas tayo ng Nasa labas tayo ng bonggang-bongga. Anyway, alright. Sabi ng hitad, we are in deep trouble. Now, yes, it's true, Katrina, that the Philippines is in deep trouble. Is in deep trouble. You know why? Magkaroon ka ba naman ng presidenteng bangag? Presidenteng addictus benedictus? Pulboronic? Magkaroon ba naman ng Pilipinas ng asawang buwaka ng inang nakikipagsabwatan sa smuggler, nakikipagsabwatan sa Smartmatic, nakikipagsabwatan sa Bureau of Customs, nakikipagsabwatan sa PCSO, nakikipagsabwatan sa taga-Okada, mga palangga. Okay? Sa gaming, kay Altenco. Okay? Nakikipagsabwatan lahat. Talagang in deep trouble ang Pilipinas, Katrina. At alam mo yan, hindi ito narrative ng China. Magpakita ka na si Maharlika, si Sas, si Andanar ay may natanggap na pera mula sa China. At wag mo akong inuugnay-ugnay dyan sa China mo. Actually, gusto ko sana pumunta ng China, kaya lang, baka naman. Di ba gusto sana pumunta ng China? Baka nandoon yung binayad sa akin. May naka-ano lang doon, nakatenga lang. Okay, sabi ni Katrina, we like to always go with the underdog. Ano sinasabi niya? Underdog. Kayo pa ngayon ang oppressed. Kayo pa ngayon ang biktima. Ito ba ang palabas ninyo? We are easily fooled. Sabi niya, you are easily fooled the Filipino people. Yan ang katotohanan. We like to always go with the underdog. Wow! But who is really the underdog? Sabi niya, try your best to broaden your mind and think about it. It is usually the people in power. Kayo pa ngayon ang biktima? Buha ka ng ina matapos akong pagtatatamnan ng kaso ni Lisa Smugs. At ngayon, yung sa BFF ko, best fake friend yon. I will answer that later. Kasi sasagutin natin yung kasinungalingan ng panibagong tuta ni Lisa. Kaya iikot ang mga tumbong ninyo. Yan, hamunin niyo ako. Do you think, ayan, may nag-comment yung Abel, do you think, puro kasinungalingan may nag-send sa akin, ni-write yung mga
concern doon. But I'll talk about that later. Tapusin natin si Katrina. Sabi ni Katrina, yun, paragi daw, underdog daw ang mga people in power. Kayo? Biktima kayo ngayon? Kayo ang oppressed? Yes, you're a loser. In terms of loser kayo. Kasi, tignan nyo, apektado kayo sa ating mga, sa ating mga vlog dito, mga palangga. So, ngayon sumagot yata si Secretary Andanar. Okay? Ang sagot ni Secretary Andanar, ito pala, may nag-send sa akin, Daily Tribune. Andanar slams Katrina Ponce Enrile, claim he funds disinformation from fake news. Okay, sabi dito, news anchor and former Communications Secretary Martin Andanar on Monday slammed Cagayan Economic Authority Administration and Chief Executive Katrina Ponce Enrile for accusing him of funding disinformation campaigns from Beijing. Okay? Ngayon, ano sabi ang sagot? So, syempre, sabi dito, nabasa ko na yung statement, Andanar denied the allegations na sinabi ni Secretary Andanar na fake news ito and he is a staunch defender of the Philippines. Sabi ni Andanar, nag-post pala si Secretary Andanar tungkol sa corned beef. Sabi niya, A for the pretense of being a staunch defender. C for corned beef with pure food, still the best in my book. Sabi ni Secretary Andanar. Sabi ng Tribune, Andanar also told Enrile to research to avoid embarrassment and being labeled as mere mema lang. Okay? Ang sabi ng mema, may masabi lang. Alright. So far, yun lang yun. Andanar's move to Beijing securing a news anchor role at the China Global Television Network, a state-owned English-language news channel, has attracted concerns in light of Enrile's accusation. So dahil nagtatrabaho si Secretary Andanar as anchor, so napagbintangan na bayaran ng China. Mga palangga. Okay? Bakit kami, ako, si Secretary Andanar, di ba, na pumapasok, na-entertain ni Katrina sa thoughts niya na kami ay bayaran ng China. Yan po ang pinifeed sa kanya ni Lisa. Lahat ng pangyayaring ito, si Lisa ahas, dahil si Lisa ang nag-appoint niyan, hindi si Kuting ng Norte. So sa kabila ng, ibig sabihin mga palangga, we are very effective. Nakita ninyo, binibigyan tayo ng limelight. Nasasabihin, bayad tayo ng China. Kasuhan dapat ang mga yan. Kaya nga sabi ko, Ray Pileo, sabi ko kay Secretary Andanar, anuhin niya ng 1 billion defamation case o cyber libel case. Kasi panalo ka agad siya dito. Solid Maharlika ako, boycott Delimundo. Alright? So, anong gagawin natin sa kanya? Tignan natin kung ano pwede natin magawa sa kasinungalingan ni Katrina. But again, ito lang ang masasabi ko sa inyo palangga. Congratulations sa inyong lahat. Kasi, dahil sa inyo, dahil sa mga boses ninyo, tayo ay nagwagi. So wala tayong pera, wala tayong kapangyarihan. Tapos sila pa ngayon ang nagkiklaim na sila ang biktima. Di ba? So, ang ibig sabihin, yung mga buwaka ng Genemis na to, gigil na gigil sila, okay? Gigil na gigil sila at gusto nilang i-defame si Maharlika, i-defame ang lahat ng gusto nilang i-defame para maapektuhan ang kredibilidad natin. Kasi nga, very powerful and effective. When you say you are credible, okay? Once na ikaw ay credible, mga palanggang, isang taong credible ay believable. Kapanipaniwala, and what? Bakit kapanipaniwala ang isang Maharlika? Halos lahat ng inulat natin sa inyo, naging balita at nangyari. Katulad ng bangag si Kuting, kasama si Kuting sa narco-list, kaya sila apektadong-apektado. And Maharlika has a convincing power. Wow! Why? Kasi nag-start ako kuting-kuting back in August, nung binukilya ko mga kahayupan nila. Diba? Sabi ko nga, kayo ay nagalit sa akin dahil akala nyo, mema lang, pero ngayon ay naging news na. So, ang ibig sabihin nito palangga, dahil effective ang ating nganga bells, ngayon, sila ay what? Umiikot ang kanilang kipay. By the way, basahin ko na rin yung sagot ni Sas. Okay? Okay, sabi ni Sas pala dito, okay, sumagot pala dito si Sas. Baby Warrior, are you here? Sabi ni Sas,
Ito ang sagot niya. Number 1, sabi niya, you are lying. Si Katrina daw. Martin Andanar is not paying me, period. China is not paying me, period. You are a liar! Exclamation point. Sabi ni Sas. You claim that the underdog is the people in power. Okay, your political philosophy would surely revise the French Revolution and paint Marie Antoinette and as the underdog for being okay? Your underdog theory would also revise the Philippine history. Spain and the Americans would be the underdog. Okay? Ngayon, mga palagay, so ngayon, ang sumakop sa atin, at ang Espanya at Amerika, sila pa ngayon ang biktima, ganun ba? Yun ang ibig sabihin ni Sas dito. Suddenly, the underdog is the rich, the powerful, and the privileged. Who is your political philosopher? Si Padre Damaso? Okay, sabi ni Sas. And speaking about the French, you are lucky Filipinos have not internalized the lessons of the French Revolution. Sabi ni Sas, I'm pretty sure you've heard about how French farmers dump manure in government buildings as protest, truly living the spirit of the French Revolution. Because if Filipino have internalized, di ba, ang French spirit, the coconut farmers who sued your father, si Enrile, si Juan Ponce Enrile, and others over the Coco Levy Fund issue would have already buried you and your family in a pile of shit. Di ba? Yun ang sabi ni Sas. Yan, sabi ni Sas, you have enormous wealth and power, and after reading this, I'm pretty sure you will still claim as the underdog. Between the two of us, you are entitled to your delusional reading of how your possession of privilege still makes you an underdog compared to me, who have nothing in my name except my voice, our voice, mga palangga. A voice that obviously rattles you and your ilk, a voice which you can only silence by putting a warm bullet in my head. Exactly. Diba? Kayo pa ngayon ang biktima, tapos kami ngayon ang nakikipagsabwatan, at kami ang may power to what? Para kayo ay biktimahin? Sinasabi ko sa inyo, pangalangga, kahit na ang boses natin ay wala tayong pera, wala tayong power, paulit-ulit ko sinabi sa vlog na ito, itong bunganga ko, bunganga ni Sas, bunganga nating lahat, ay very powerful. Kasi naaapektuhan sila. Bakit sila naaapektuhan? Kasi totoo. Kasi kung ang ginagawa ng gobyernong ito ay asikasuhin kung paano bumangon ang Pilipinas, kung ang ginagawa ni Kuting, buwaka ng ina niya, kung hindi siya nagpa-party ngayon kahapon dyan, kasama yung mga classmates niya, hindi siya umatid-atid ng wedding, mga kababayan, at iginugugol niya ang kanyang panahon bilang isang presidenteng underdesaya na dinujombag ni Lisa Smugs. Ginugugol niya ang panahon sa mga biktima ng bagyo. Diba? Hindi ganito. Wala siyang pakialam. Walang pakialam. Bottom line dito, mga palangga, ang kalaban natin, hindi lang si Katrina Ponce. Ang kalaban natin, again, walang iba, kundi si Lisa Ahas, si Kuting ng Norte, dahil sila ang punot dulo ng ito. Kung matino yung mga yan, di ba? Ano ang mga pangako ni Kuting nung panahon? May bago yata siya ngayon na walang maiiwang magugutom, parang ganon. Or yung mga nasa grassroots. Kung matino ka, Kuting, kayo mga barangay chairman, mga barangay tanod, barangay kapitan. Kung gusto niyang simulan sa grassroots, dun sa mga laylayan na sinasabi ni Lenny, okay? Ang gagawin ng isang presidente, ilan lang ba? How many barangays we have in the country? 42,000 plus barangays. How many barangay captains? 42,000 barangay captains. Okay? Yan kung gusto niyang baguhin ang mga nasa grassroots, mga palangga, you divide that 42,000. Okay? 42,000 na barangay captain, kunyari, isama mo pa yung, let's talk about barangay captain. Bakit gusto kong sabihin ito? Kung gusto niyang baguhin ang mga nasa dulo ng mga laylayan na ito, 1,000 per week o 2,000 per week, imi-meeting mo tong mga barangay captain na to para malaman mo, okay, yung mga leaders sa mga barangay din, para malaman mo, Kuting, buwaka ng inaka, Marcos Jr., kung ano ang problema ng mga taga Mindanao, problema ng taga Luzon, ng mga taga Visayas, dahil pinangako mo, pinangako mo sa taong bayan, Marcos Jr., kasabwat yung asawa mong si Lisa Smugs, okay, na nakipagsabuatan sa smuggler, na iaahon ninyo ang Pilipino. Ibabangon ninyo.
Wala na kayong time, kayo mga barangay captain, unless na nababayaran kayo. Hindi man lang mag-spend ng time sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ha? Ilan lang? 42,000 yan. Sa loob ng isang taon, kung i-google niya sa mga nasa laylayan, diba? Yung mga marginalized, nagpaulit-ulit ginagamit nila tuwing mag-campaign. Grassroots, mag-start tayo sa grassroots. Anong sabi ni Kuting dyan? Tulungan natin mga farmers. Kinang ina niya. Tulungan ng farmers, nakipagsabuatan sa smuggler. Tapos ngayon, dahil sa ginagawa niya, yung pangako niya, 20 pesos na kinong bigas, at kung ano-ano pa nga mga kadyutahan, alam nyo na, kung pinapalo niyo ako. Ngayon, ginagamit niya yung kanilang platform, ng government platform, para atakihin ang isang political vlogger na nagsasabi lamang ng boses ng katotohanan. We are effective, darling. Okay? Ito ay patunay, mga palangga, nalulubog na ang bangka ni Kuting at pupulutin sila sa kangkungan. Nakita ninyo ang pagigipit kay Pangulong Duterte. Nakaalyado nila ang pagigipit kay SMNI na tumulong sa kanila. Ang pagigipit sa akin, pagigipit sa inyo, pagre-report, ito po tangina. Kung sino ba naman, kung ito ba naman, itong mga hinayupak na to na umaapi sila, na sila ang biktima. Anong ginagawa nyo? Pinaputol, ginawa ng paraan ni Lisa Ahas Araneta Marcos na ma-take down ang 2 page ko. Anong ibig sabihin yan? You are loser. Diba? Lahat kayo losers. Lahat kayo, di ba? Kasi pinigilan tayo ni Lisa Smugs. Pero ngayon, di ba, lalong nagbagabag ang inyong, lalong umaalab ang inyong mga puso. Kasi nga, epektido si Marley. Sino ba si Marley ka? Di ba, kung ito'y nagsisinungaling, bakit pati ito appointee ni Kuting, di ba, maisip na entertain pa niya ako, si Sas, si Sec Martin Andanar, well, kami ni Sas, kasi very active kami sa social media, so na-entertain pa ng thought niya na isama kami sa speech niya para sabihin na bayaran ng China. You prove it sa Filipino people. I challenge you. You have the capacity, lahat ng resources, gamitin ninyo. Di ba? Gusto nyo yan. Gusto nyo nga gurgurin ako eh. Di ba? Lahat ng pera ng putangay na pera naman ng bayan. Gamitin nyo yung pera ninyo. Ang power ninyo. Ipatunayan nyo. Ayun naman pala eh. Bago mo nasabi yun, Katrina, dapat may ebidensya ka. Patunayan mo sa madlang Pilipino na ako at si Sas, okay, ako na lang sa sarili ko, si Sas, pagtanggol niya din yung sarili niya, lumalaban naman si Palangga. Ako, na may tinanggap na galing sa China, kahit piso, yan ang patunayan mo ngayon. Nasa iyo ang burden, dahil ikaw ang nag-akusa. Pero ako, nung inakusahan ko si Lisa, na siya ay nakipagsabwatan at nakialam sa dispute ng Okada, may ebidensya ako dyan. Kaya nga I challenge Lisa Ahas na mag-file siya ng case against me. Kasi doon ko siya sasalampakan ng ebidensya. And si Glenn Chong ay sina-challenge ko din, at sina-challenge namin siya ni Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, na file niya ng case si Glenn Chong dahil nasa Pilipinas. Na si Lisa, inakusahan ni Glenn Chong based on the filed affidavit submitted to the COMELEC na siya ay nakipagsabwatan sa Smartmatic para i-make sure dagdagan ang boto ng kanyang asawang Kuting Polboronic. Andiyan na si Glenn Chong. Yan, bakit hindi you broaden your mind? Sabi nga nito ni Katrina Ponce. Okay? You broaden your mind, people. Bakit hindi makasukasuhan si Glenn Chong? Diba? Bakit hindi ako makasukasuhan ni Lisa na sinasabi ko na siya ay kasabwat sa pangingialam dyan sa issue ng Okada kasi natatakot siya. Umiikot siya na pagdating sa korte, sasampalin ko siya ng ebidensya. Diba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. The issue here ay effective ang taong bayan, panalo ang taong bayan. Kaya imbis na pagkaabalahan nila ang pagbangon ng Pilipinas, ang pagkaabalahan nila ay panggigipit. Sabi nga ng mga tao dito ay clear martial law. Okay? Secret martial law. Ngayon nakita ninyo yung yung kanilang what you call it, yung binuking ko nga. Alam mo kaya galit na galit sila. Paano naman ang kinalaman ng China dito? Nabuwaka ng ina, itong si Lisa at si Kuting, nag-release ng memo sa mga taong gobyerno, sa mga empleyado ng gobyerno para umattend doon sa kanilang kick-off rally na later on, ang katapusan niyang kick-out rally na
na pinapa-attend ang mga tao, mga empleyado para lang magkaroon ng audience si Kuting. Kasalanan ba ng China yon? Si China ba ang nag-issue ng internal memo sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at para may ma-vlog ako? Mismong mga kapulisan, mismong empleyado ng iba't ibang ahensya ang nag-report sa atin. Kasalanan ba yan ng China? Gawa-gawa ba yan ng China? Diba? So anong nito natin Balangga? May laban ba tayo? Of course, darling. Bakit? Pakakabog ba tayo? Nasa atin ang katotohanan. Kasalanan ba ni Maharlika? Ipakita natin uli. Okay, ito. Hindi ni Maharlika. Kasalanan ba to ng China, mga palangga? Okay? Itong si Lisa Smugs. Tingnan ko lang. Ulitin natin. Okay, ito. Papakita ko muna ang pakikipagsabwatan ni Lisa. Ito muna ang unang picture niya with Michael Ma. Michael Ma and Lisa. Okay. Kasalanan ba ng China yan na isinama ni Lisa ang inakusahang smuggler dyan sa Kongreso? Okay? Kasalanan ba ng China na sinama niya si Michael Ma na inaskusahang smuggler at pinatawag sa Kongreso noong January 29 of 2023? Pero ngayon, okay? So ngayon palangga ay pinrotektahan nila at inappoint pa ng special envoy to China. So kaninong kasalanan yan? Gobyerno ng China? Oh, di ba? Kasalanan ba? Okay, ng China ito, nang inappoint ni Lisa Smugs, then Security Advisor Clarita Carlos, siyang nag-appoint niyan, na in-interview niya mismo sa kumpanya ng isang smuggler. Kasalanan ko ba yan? Kasalanan ba ng China? Yan ba ay fake news? Yan ba ay gawa-gawa lang, mga kababayan? Oh, di ba? So yan ang pinapakita ko sa inyo. Kasalanan ba yan? Kasalanan ba ng China? Gawa-gawa, bayad ba ng China? Na yan mismo, si Michael Ma, si Martin Araneta, nakakasabwat ng smuggler, si Franz Imperial na Undersecretary ng PCO, Presidential Communications, na kumikita lahat ngayon dyan sa pagpapasilitate nitong mga kick-off rally nila, yung mga event nila. Ayan, magkakasabwat silang hayop sila sa negosyo ni Michael Ma na pinangalan ng smuggler sa Kongreso. Hindi ako ang nagpangalan kay Michael Ma. Okay? Ipakita natin uli sa mga bagong pasok dito. Kasalanan ko ba ng si Lisa Smugs? Video. Okay? Kasalanan ko ba na si Lisa Smugs, mga palangga? Okay. Ulitin natin. Nakasama ni Lisa ito. Ito. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Oh, ito ang hearing. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines, namely Michael Ma. Okay. Kasalanan ba ng China yon? Kasalanan ko ba yan? Imagine mo, pinangalanan yan. Ito, sa kabila, mga palangga, kapapasok lang dito. Paano naging kasalanan ng China o binayaran si Marlik o si Handanar? Sila ang gumawa ng ikalulubog nila sa Kumunoy. Ito yung sinabi ko sa inyo. Yung pinakita kong video ngayon, that was January of 2023, na pinangalanan si Michael Ma. Ipakita natin ulit, si Jong. Okay? Ayun na. Pinangalanan siya, pinapatawag siya sa Congress. Pero hindi siya dyan sumipot dahil kinausap na ni Kuting, si Zubiri, at si Tambaloslos after that day. Okay? Para putulin o i-cancel ang hearing na yan. Okay? Pakita ko sa inyo. Ang itsura, yung tatlo sila. Okay. Ang itsura ni Kuting at nung miniting niya yung legislative agenda na sinasabi niya. Ito mga palangga, dito nakaharang dito lahat. Okay? At saan yung legislative agenda niyang hayop na yan? I hope nandito pa sa ating legislative agenda. Okay, where is it? Okay? Tignan natin. Okay. Pakiano nga. Hindi ko makita dito sa akin. Legislative agenda. Please play. Okay, pakita natin si legislative agenda. So anyway, ipakita mo yung legislative, yan ang legislative agenda. So nakita niyo yung palangga. That's, ayan Miguel, Zubiri. President Ferdinand Marcos Jr. met with House Speaker Ferdinand Romualdez and Senate President Juan Miguel
Subiri today, 27 of January, okay, to catch on the administration on the legislative agenda plans for 2023. So after that meeting na mga baka ng ina, remove natin. 29, supposedly yung sinasabi doon kanina ng Congress si Swan Singh na magkakaroon nga ng hearing laban dito sa smuggler na pinangalanan nila, hindi na natuloy hanggang ngayon. So anong ginawa nila? Ito, in-appoint na special envoy ni Kuting si Michael Ma na wala pong press release. Walang inilabas ang presidential communications, wala pong pinablish. Pero dito na lang natin nalaman at hisas ang nakadiscover nito kasi she was there sa event na ito. Ito na. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Nakita niyo yung pambababoy sa atin? Nakita niyo yung pambababoy sa Pilipino? Ito po yung kinagagalit ni Liza. Si Katrina Ponce ay isa lamang siyang tau-tauhan ni Liza para sirain ang credibility ni Maharlika, ni Sas, ni Andanar. Okay na ako ay what? Bayaran ng China. Sabi ko nga, they have all the power, they have all the resources, prove them. I prove the Filipino people na ako ay nakatanggap ng pera ng China. Di ba ang press release nila sa akin mga palangga dati, ako daw ay bayaran ni Attorney Vic Rodriguez. Bakit lumipat na kayo sa China? China na naman, no? Baka susunod, bayaran na ako ng Amerika. Baka iba naman, di ba? So nakita niyo mga kababayan, kung gaano ka vindictive narcissist si Liza Ahas Araneta. Ito po ay ginagamit niyang mga tao. Ginagamit niya ang power ng gobyerno. Nakita niyo naman yung itsura ni Liza Smugs, kung paano niya bastusin at hindi siya sumunod sa protocol nung binastos niya si Inday. Na kung tutuusin, siya ang lumabas na bastos na mal-edukada. Kasi ang taong edukado na nagsasabi na siya ay abogaga, diba? Siya ay abogado. Hindi siya aarte ng ganyan. Nakita nyo naman, nung last vlog natin na umaten si Liza ng Chinese New Year. Mukha siyang tanga, di ba? Nung ini-introduce si Inday, nagsasalita si Inday sa screen, sa monitor, mukha siyang tanga para naghahanap ng kakampi. So, ibig sabihin si Liza nga, sabi ko gano'n, may mental disorder. So, gagamitin niya ang lahat ng power dahil sa kanyang galit na hindi niya maibuhos sa akin dahil sukul na ang waka ng inang babaeng kasumpa-sumpa na kinagagalitan ng buong Pilipino at ang sumisipsip lang sa kanyang kipay ngayon dahil ay nakikinabang sa kanila. Nakikinabang ang PPA, nakikinabang ang PCSO, diba? Sa Lotto, maya-maya nagpapanalo, PCO, Bureau of Customs, name it, agriculture, lahat. Si Liza lang, mga men in uniform, itong waka ng inang itong gusgusin ng itsura. Yung itsura niyang parang ampalayang puritot. By the way, kung gusto niyo makita yung may bukangkang na doon, Smugs, puntahan niyo ako sa TikTok. Doon ko ipopush yung mga masiselang mga kipay niya. Okay? Ito. Follow niyo ako. Ayan pa, oh. Follow niyo ako sa, that's my official TikTok, ha, Maharlika. Diyan mo makikita yung mga mga buli. Okay? Doon yung makita mga buli-buli nila lahat. So anyway, mga kababayan, inom mo yung water. Okay? Parang Armalite eh. Teka lang. May pa tayong vlog mamaya. Okay? Okay. So welcome to the Balulang City Republic of Baluga. So, true na sa TikTok. Imagine mo, nakita nyo naman, nasa TikTok yung statement ni Liza Ahas Araneta Smugs. Intended to PCSO, yung sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. So ayun, ano yun, utos ng China? Para lang, inutusan ka, Smugs, ng China, para mag-greetings na ganun, para may pag-usapan ng taong bayan? Mga palangga, again, this is our trophy. Okay, sabi ko nga, panalo na tayo. Alam mo kung ano trophy natin? Okay? Pag naligwak na natin mga buwakan ng kinang, ilain na ninyo, ilain ng taong bayan, ilain ni Bathala para matanggal na sila dahil lasing na lasing. Bangag na bangag sila sa kapangyarihang ninakaw nila sa taong bayan. Dahil yes, ninakaw nila yung kapangyarihang yan
if you base dun sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na ninakaw nila ang boto ng Pilipino gamit ang smart math. At nandiyan sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na hindi kayang sagutin ni Liza Smugs. September 12 pa ipinail yun, pero hanggang ngayon, tahimik siya. Bakit? Takot siya sa isang Glenn Chong? Di ba makapangyarihan si Lisa? You broaden your mind. Right, Katrina? Yang amo mong si Lisa Ahas, hamunin mo. O, di ba, matapang ka naman kipay. Kasuhan natin si Glenn Chong, tuluyan natin. Idadrag ka niya sa hukay. Yung USB na hawak ko, pang-drug sa'yo sa hukay yon. Kaya po sila umiikot ang kanilang mga tumbong. Rusty Como, thank you so much. Elka supporters, thank you. Bangag talaga si Liza Smugs. Pag people power na tayo, sabi ni Rai Rai. Okay. Marlica, nakita mo ba si Mel Cordova yung kay I will answer that. The case against me na final. I will answer that after nitong vlog na to. Tapusin natin to si Ponce. Attorney Harry Roque mga huli na daw si Tatay Digong. Para narinig ko nga, I will talk about that later. Hindi ko pa nabasa yung mga yon. Tapos ngayon, anong sasabihin ni Kuting? Okay, anong sasabihin ni Kuting ngayon? Dapat daw ay aahon ang mga Pilipino pag may pagkain sa pagkainan. Chucho. Bullshit. Ito'y malaking pambubudol na naman. Sabi ko nga, kung itong hayop na Marcos Jr. na ito na bangag, polboronic, okay, confirmed by the former President Duterte, kung ito ay may concern, pagmamahal sa inyo, hindi niya uunahin ang makipag-party-party, makipagkasal-kasal kung saan-saan man dito sa issue ng lipunan. Imagine December 2, December 3, ang issue ng bombing sa Mindanao, ang issue sa Surigao, Lindol. Hanggang ngayon, hindi siya umaharap sa taong bayan. Mas hinaharap niya ang mga party. Mas gusto niyang magpagastos ng fireworks. Milyon-milyon ang ginastos sa kick-off rally. Milyon-milyon ang ginagastos nila tuwing nagpa-party sila sa Malacanang. Lumalamon sila ng lahat ng mga masasarap gamit ang pera ng bayan. Kasama yung mga classmate niya, kasama yung mga classmate niyang pulboronic. Kayo sa mga lugar ninyo, hirap na hirap. Tapos gagamitan lang kayo ni Kuting ng mga motherhood statement. Nagsama-sama tayong babangon muli. Ganyan, chucho. Bangag! Bayan, kung hindi kayo kikilos, kung hindi kayo acting now, kailan? Itong mga taong nasa paligid nila, na I hope magising na, mga palangga, PSG, mga taong nagbabantay sa kanila. Dinig na dinig nyo naman na si Lisa ang nagpapatakbo ng Pilipinas at again, ito ay betrayal of public trust, pagtatraidor sa taong bayan ang ginagawa ni Marcos Jr. at the fact na ayaw niyang mag-undergo sa live coverage na drug test para patunayan once and for all na makita ng taong bayan na hindi siya pulboronic. Hindi niya ginagawa, binabrush off na, pinagbibinta, inaatake pa ang dating Pangulong Duterte doon sa prescription drugs na pinapatch which is 2016-17 pa yata yun, long time ago na. See that? Kasi mga palangga, is true bangag si Lagdameo according to Abel. Yes, inatupa, sinabi ni Abel mismo na si Lagdameo ay kaklasmate ni Kuting sa pulburon, ganun-ganun pa nga si Abel. At ikaw, Abel, susunod ka ng vlog na to. Nuknukan ka ng kasinungalingan, ikaw ay aso din ni Lisa. Dudurugin natin lahat. Sa ating 9,000 mahigit na live viewers mamaya, after nito, magpapahinga lang ako ng mga 10 minutes. I will go, sasagutin ko po, kasi may pinasulat ko pa sa aking mga palangga na yung kanilang mga kasinungalingan para masagot natin isa-isa. So dito sa kay Katrina Ponce Enrile, panghuli na lang. Katrina Ponce Enrile. Ulitin ko, total, maangas ka. Total, ayon sa aking source, kaya niyong manggurgur ng tao yung kapatid mo. Diba? At ayon din sa mga balita dyan sa PEP, okay, na ang kapatid mo, ang tumigi kay Alfie Anido, 40-something years ago na ba yun? Diba? Baby pa tayo talaga, bata pa tayo, na ang nag-gurgur sa jowa mong si Alfie Anido ay walang iba, kundi ang kapatid mo. Ayon dyan sa mga reports na ano natin, di ba? Wala kang karapatang magsabi ng kahit ano dahil ikaw, ang pamilya mo,
ay may bahid ng dugo, may bahid ng karimlan. Okay? At ito, ang tatay mong Julol na si Enrile, na naglabas ng kanyang book na sinasabi, doon sa prep nabasa ko, na ang nagpagurgor, ang may gumawa ng kwentong ito ay si Fabian Ver. Hindi kailangang magtiwala ang taong bayan sa inyo dahil bakit nagsalita si Masyondang Enrile na si Fabian Ver ang may gawa-gawa na i-drag si Jack Enrile na siya ang gumurgor kay Alfie Anido. Hindi na po makakapagsalita o maididefend ni AFP chief ba si Fabian Ver noong panahon ni Marcos Sr. Hindi niya na kayang idepensa ang sarili niya kasi namatay siya noong 1998. Di ba? Si Fabian Ver at ginamit ni Enriling Masyonda na ito daw ay kagagawa ni Ver ang sinulat niya sa kanyang libro noong 2012. Paano pa ipagtanggol ni Ver ang kasinungalingang statement ni Enrile? 1998 siya namatay, 2012 nag-release ng book si Enrile para malinis ang kanilang pangalan. Nandiyan yan sa social media. You know what? Last year, nung binodyak ko si Lisa Smugs, si Paul Soriano, ayan, na in-appoint na Amerikano ni Kuting at ni Ahas, isa sa mga sources natin, mga palangga, dyan sa Pilipinas, ay may ikinuwento sa akin, actually tinranscribe ko yun, magaling ako stenographer, no? Chika lang. Tinranscribe ko yun after namin mag-usap para nasa libro ko yun, nasa libro kong Purple, okay? Para hindi ko makalimutan ang information. Kasi I tried to recall, tinatranscribe ko yung mga important events para hindi natin makalimutan. After natin mag-usap, try ko nga istulat natin ito para hindi ko makalimutan. So once na magkaroon ako ng time na mabasa ang Purple kong book, Katrina, bibigyan kita ng part 2 tungkol sa involvement ninyo sa paggurgor kay Alfie Anido. Total, mahilig kayo sa kansinungalingan, buhayin natin ang inyong mga karumal-dumal na pinagagawa sa bayang ito. Napakayabang nyo lahat at sa inyo ang power ng gugurgor ng tao o kung ano ba man ang kaya ninyong gawin, then prove to the Filipino people na si Maharlika ay binayaran ng China. Hindi yan mahirap gawin kung ikaw may hawak na ebidensya. Pero kung pag sinabi ko dito o sinabi ko sa inyo na si Lisa Ahas Araneta Smugs, buuin natin, Maria Luis Cacho Araneta Marcos, aka Butod Mudlo Putot, na nakipag-middle sa issue, sa intra-dispute ng Okada, Manila, kaya ko siyang sampalin ng ebidensya. Kaya ko, pero hindi ko kayo bibigyan ng satisfaction i-prove it. I will prove it to court. Doon tayo magbabakbakan. Lisa Smugs, ikaw ang mag-file ng case sa akin at kay Glencho. Yun ang inaantay namin. Huwag kang gumamit ng mga asong julul. Lalamunin ko sila ng buo, ganyan. Buong-buo. Okay? At ikaw, Lisa, sisiguraduhin ko, malulubog ka sa kumunmoy ng mga kamukha mong ahas. Doon ka dudurugin ng taong bayan. Dahil ikaw ang punot dulo ng lahat ng paghihirap ng Pilipino, nilulustay nyo ang pera ng bayan, pinaparty ninyo, pinapatransport ninyo kung saan-saan, binabayad nyo sa mga trolls nyo, at meron din ako ebidensya dyan. Si Calvo, si Rocky Calvo, na yan ngayon ay nakay Tambaluslos at Zaldico na. Bakit? I challenge them. Kasuhan niyo ako dun sa sinakuyos ko sa inyo. Kaya ko kayo lahat ilampaso sa kahit saang korte, kahit sa korte ng hibok-hibok. Kaya yung susunod natin about kasinungalingan, I will talk about that at ilalampaso natin ng bonggang-bongga mga ito. Do you think natatakot ako? Hindi pa ipinapanganak ang katatakutan ng isang Maharlika. Hanggat nasa tama, basta lumaban sila ng parehos, one-on-one, head-on. Hindi yung patalikod. Dudurugin natin sila ng pinong-pino, mga palangga. Dahil nasa tama tayo. Dahil kung hindi tayo nasa tama, mag-aaksaya ba? Yung si Buwaka ng inang Katrina Ponce, sabi ko nga, na-entertain sa thought niya. Siguro, bago siya pumunta dun sa kanyang event, Maharlika, sas, magter andanar, kaganin to, diba? Sasaksak ko sa isipan ko, sisirain ko to. Why? Because we are powerful. Nasa side natin ang truth. Kahit magbalik-baliskad ako mga palangga, umikot-ikot ako, hindi kailanman magbabago ang statement ng isang nagsasabi ng katotohanan. Isa lang po ang truth. Nasa atin yan. Nasa Maharlika Channel ang truth, mga palangga. At hindi pa ito'y patitibag. Buwaka ng ina,
tinibag na tayo nung panahon pa ng mga Espanya, nung sinapok tayo. At ngayon, nauulit na lang ang history. Diba? I'll talk about history, maybe. Depende sa vlog natin. Anyway, mga palangga, hindi dapat tayo magpapasinda. Muli, this is your fair lady. Abang kayo dun sa kaso daw ni Abel Bacudio na dati kong best fake friend. Sasagutin ko po lahat ang kanyang mga kasinungalingan doon sa press con na sinadsakin ni Honey. Thank you, Honey, for sending me. I'll see you again later. 10 minutes na ako mag-relax. Magkakape lang ako para lalo ako maging hyper. See you later.